Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako muli si Caballero at ito ang aking ikalimang kwento. Karanasan ito ni Teodoro, nangyari dekada 70 sa isang lugar, bahagi ng Timog Mindanao. Isasalaysay ko sa inyo kung paano nila pinahirapan ang isang malakas at kakaibang uri ng aswang. Ngunit paalala mga kaibigan, hango po ito sa tunay na pangyayari. Inayos ko lang ang kwento upang buhay na buhay habang pinapakinggan. At eto na nga po, uumpisahan natin sa dulo. Payapang naninirahan ang pamilya nila Teodoro sa bundok at ang hanap buhay ay pagbubukid. Mahilig sa mga punong kahoy ang kanyang mga magulang, kaya naman samot-saring prutas ang kanilang naaani na siyang naging pangunahing hanap buhay ng kanilang pamilya. Dinadala ito ni Teodoro sa suki nila sa baryo na nangungumprada ng mga prutas. Kaya may mga pagkakataon na naiiwang mag-isa ang mag-ina niya sa bahay nila. Kasalukuyang nagbubuntis noon sa ikalawang anak ang asawa niyang si Elizabeth. Kaya todo kayod pa si Teodoro sa bukid upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. At nung lumalaki na ang tiyan nito, bihira na lang nakakasama sa pagpunta sa pamilihan. Ito'y upang maiwasan ang posibilidad na makunan. Kaya kapag may ihahatid na mga prutas itong si Teodoro, nagpapaiwan ang misis niyang si Elizabeth sa biyanan nito na hindi naman masyadong malayo ang distansya ng bahay mula sa kanila. Kung tatansyahin, wala pang 15 minutong lakaran. Ang lugar nila ay tahimik bunsod ng bundok nga ito. Malalayo ang agwat ng kapitbahay, kaya naman kahit tirik ang araw, tanging mga ibon lang, ihip ng hangin at hampas ng mga dahon ang maririnig mong nag-iingay doon. Isang araw, masayang-masaya si Teodoro at mga magulang nito sa kadahilan ng hitik ang bungang kanilang naani sa bukid. Kaya maaga pa lang ay nagtungo na sa baryo upang maihatid na sa suki ang kanilang mga naani. Yung asawa niya noon ay nagpaiwan lang sa kanilang bahay. Bunsod ng malaki na nga ang tiyan nito, malapit na ang kabuwanan. Habang ang isang anak niyang lalaki, iniwan ito ni Teodoro sa mga magulang upang makapagpahinga ng mabuti ang kanyang asawa. Nais na sumama nung bata, kaso hindi pinayagan dahil maraming prutas na dala. Pagkatapos noon, masaya siyang namili ng mga gamit para sa kanyang misis bilang paghahanda sa panganganak nito. Pagsapit ng dapit hapon, pabalik na si Teodoro, bit-bit ang mga pinamili sa bayan. Bigla na lang siyang kinabahan. Biglang kumalabog ang dibdib sa di malamang dahilan. Nagmamadali na siya kasi pakiramdam niya ay parang may nangyaring hindi maganda. Pagdating sa bahay ng kanyang mga magulang, walang tao, kung kaya dumiretso na siya sa bahay nila sa ibabaw. Ilang sandali ay may lalaking nakasalubong siya sa daan, nakasakay sa kabayo. Bigla itong bumaba at dali-daling nilapitan si Teodoro tapos nagsalita. "Teodoro, bakit ho, tatang? Dalian mo, umuwi ka na sa inyo." "Bakit ho? Ang asawa mo, bakit nga ho? Puntahan mo na lang doon. Nandoon ang nanay at tatay mo." "Sige ho."
Nagmamadali na siya at kinukutuban ng masama, kaya pinatakbo na niya ang kabayo hanggang sa makarating sa kanila. Malayo pa lang, naririnig na nitong pumapalahaw sa pag-iyak ang kanyang ina. Pagdating doon, sinalubong siya ng kanyang tatay at niyakap. Marami na rin nung nag-uusis ang kapitbahay, umiiyak ang iba, at napapatakip bibig naman ang iba habang nakatingin sa asawa niyang wala ng buhay. Pinatay ang buntis at karumal-dumal ang nangyari. Nadatnan na lamang ito ng kanyang mga magulang, nakahandusay sa likod ng kubeta nila sa labas ng bahay kung saan mayayabong ang talahiban. Winakwak ang tiyan nito ng isang nilalang na pinaniniwalaan nilang ang gabunang aswang na dati nang nanalasa sa isang bahagi ng lugar doon. Ilang taon na ang nakalilipas. Halos hindi makatingin si Teodoro sa kanyang mag-ina sapagkat kalunos-lunos ang sinapit, na halos inubos ang sanggol sa sinapupunan ng ina, nakalabas na sa wakwak na tiyan. Sa nangyari ay napaluhod na lamang si Teodoro sa lupa habang sumisigaw sa pagtangis. Animoy binagsakan ng langit at lupa ang pamilya nila noon. Mabuti na lang at hinatid niya ang panganay na anak sa bahay ng mga magulang dahil kung hindi maaaring napasama na ito sa sinapit ng kanyang mag-ina. Nagdadalamhati ang pamilya nila noon dahil sa pagkamatay ng mahal sa buhay. Hindi matanggap ni Teodoro ang nangyari at nangakong siya'y gaganti. Hahanapin niya ang gabunang aswang na pumatay sa asawa at anak at gagawin ang lahat ng maaaring paraan upang makamtan ang hustisya. Wala siyang pakialam sa mga kwento tungkol sa gabunang aswang na isa di umanong malakas na uri. May isang babaylan sa sityo na yon na nakausap nila Teodoro. Saad nito, bumalik na naman ang mga gabunang aswang at ang asawa't anak pa niya ang unang nabiktima sa sityo nila. Matapos ang huling pananalasa ng mga ito, ilang taon na ang nakalilipas. Halos mabaliw ang padre de pamilya sa kakaisip. Walang araw na hindi umiiyak. Nangungulila habang nakahawak sa kabaong ng asawa't anak. Laging bukang bibig, sana ay panaginip lang ang lahat. Marami siyang iniisip na plano kung paano makapaghiganti kaya paulit-ulit siyang nagtatanong sa isang babaylan sa lugar kung ano ang dapat niyang gawin at saan matatagpuan ang mga gabunang aswang para makamit ang hustisya sa kanyang mag-ina. Ngunit napapayuko na lamang ang babaylan. Sinasabi nito sa umpisa maging siya ay hindi niya alam kung saan matatagpuan ang mga salot na ito. Tulungan mo naman ako, babaylan. Maawa ka. Hindi ko masagot yan sa ngayon, Teodoro. Ang may tutulong ko lamang ang magbahagi ng pamamaraan upang maproteksyonan ang iba pang buntis sa lugar na ito mula sa kamay ng mga salot na yan. At saad pa ng babaylan, alam na alam niya na ang mga gabunang aswang ang dumali sa mag-ina ni Teodoro sapagkat nangyari na ito dati sa lugar maging sa Karatig. Kaparehong kapareho ang estilo, buntis din ang pinatay at kinain ang anak. Maghihiganti ako alang-alang sa aking mag-ina. Kung hindi niyo ako matutulungan, maghahanap ako ng paraan. Pero Teodoro, ano pa bang silbi ng buhay ko kung wala na ang mag-ina ko? May anak ka pa, Teodoro. Ipaghihiganti ko ang pinatay nila. Mag-ina ko yun. Dalawa lang ang patutunguhan kung magkasalubong kami ng landas ng mga gabunan na yan. Wala akong pakialam, tandang babaylan. Ako o siya ang mamamatay, pinapangako ko yan. Teodoro.
Huling gabi ng lamay, habang nagbabantay at nakatingin si Teodoro sa kabaong ng kanyang mag-ina, dumating ang babaylan. Lumapit ito sa kanya at pabulong na nagwika. "Teodoro, pwede ba tayong mag-usap? Kayo pala, tandang babaylan." "Oo naman." "Kung nangingibabaw talaga sa puso mo ang pagbayarin ang pumatay sa mag-ina mo, maghanda ka. Tutulungan kita." "Talaga? Salamat po, tandang babaylan. Maraming salamat." "Pero may dapat kang malaman, Teodoro. Hindi basta-basta ang magiging kalaban mo rito. Wala akong pakialam. Saan ko siya matatagpuan? Sabihin niyo lang." "Hanapin mo ang taong may malaking peklat sa kaliwang mata at bunganga. Matatagpuan ang bahay nito sa ikalawang bundok. Siya ang bantog na gabunan sa sityo na yon. Pero mag-iingat ka, Teodoro. Batid kong hindi yan nag-iisa. Ang buhay ng tao ay isa lang, kaya marapat na ikaw ay maghanda muna. Pag nahimlay na sa huling hantungan ng mag-ina mo, puntahan mo ako sa tuktok." Maraming salamat, tandang babaylan." Matapos makapagsalita ay agad nang nagpaalam ang babaylan at umalis. Si Teodoro naman, kahit malungkot at umiiyak, ay halatang kahit papano'y nabuhayan ito ng loob, sapagkat may pagkakataon na siyang makapaghiganti sa nilalang na pumatay sa kanyang mag-ina. Huling araw ng burol bago hinimlay sa huling hantungan ang kanyang mahal sa buhay. Bumuhos ang iyakan at hinagpis ng pamilya. Pati mga kapitbahay ay talagang nagsitangis. Nandudoon din ang babaylan. Pinagmamasdan lang si Teodoro na umiiyak. Habang tinatabunan na ang kabaong ng mga namayapa, nilapitan ng babaylan si Teodoro at inakbayan upang kahit papano'y maramdaman nito na hindi siya nag-iisa sa problemang kinakaharap. Saad pa nito sa kanya, ang mga nangyayari sa buhay ng tao ay isa lamang pagsubok na ibinibigay ng Diyos. Seryosong napatingin si Teodoro sa kanya habang nanginginig ang labing sumagot. "Pagsubok? Ganito ba ang pagsubok ng Diyos? Pero bakit, tandang babaylan? Sabihin niyo, bakit niya kami pinabayaan? Mga mahal ko sila sa buhay." Diyos lang ang may alam, Teodoro. Lahat ng nangyayari sa mundong ito ay Diyos lang ang nakakaalam. Hayaan mo, masaya ang mag-ina mo sa piling ng ating Panginoon. Nahalos talikuran pa ni Teodoro ang Panginoon dahil sa nangyari sa kanyang mag-ina. Ngunit ipinaliwanag sa kanya ng babaylan ng masinsinan na ang buhay ng tao ay sadyang maglalaho rin sa mundo. Subalit kung minsan, mas maaga nga lang kinukuha ang iba. Karumal-dumal man ang paraan, ngunit kung mabuti kang nilalang ay siguradong makakasama mo naman ang Diyos sa kalangitan. Na lahat ng nagaganap, meron at merong dahilan. Alam ko balot na balot ka sa puot, Teodoro. Maaaring pamaraan na ito ng may likha upang matigil na ang kasamaan ng mga aswang na yan. Natingin ko, ikaw ang napiling mamuksa. Kaya kung handa ka na, puntahan mo ako sa bundok. Pagkalipas ng ilang araw, buo na ang desisyon ni Teodoro sa balak nitong paghihiganti. Kung kaya'y nagpaalam siya sa kanyang mga magulang at iniwan muna ang anak nito doon. Pinigilan pa ng tatay at sinabing ipagpasa Diyos na lang ang nangyari, ngunit nanatili ang kanyang desisyon na pagbayarin ang aswang na pumatay sa kanyang mag-ina. Na kung aayon ang panahon,
Matigil na ang kasamaan nito at hindi na makapanalasa pa sa iba. Wala namang nagawa ang kanyang mga magulang noon, kundi ipagdasal na lang ang anak sa binabalak nito. Agad nang tinungo ni Teodoro ang babaylan sa tuktok. Pagdating doon, masinsinan siyang kinausap. Tandaan mo, Teodoro, hindi biro ang papasukin mo. Buhay mo ang nakataya rito. Dapat handa ka. Oo naman, tandang babaylan. Ngayon ay ituturo ko sa iyo ang mga kaalamang magpoprotekta sa iyo at magpapabagsak sa mga makakalaban mong gabunan. Wala na akong pakialam kung mamamatay ako, babaylan. Ang nasa isip ko ngayon, puksain ang mga salot na ito. Ay, hindi basta ganun kadali, Teodoro. Ako may nagdadalamhati rin sa sinapit ng mga mahal mo sa buhay, Teodoro. O sige, hayaan mo. Sasamahan kita. Mas lalo siyang nabuhayan ng loob nang marinig ang sinabi ng babaylan. Ayon sa matanda, ibang-iba ang aswang na kanilang haharapin gawa ng kung ikukumpara ito sa iba. Ang gabunan na yun ay malakas na uri ng aswang at may kakayahang lumipad sa gabi. Kung baga, dalawang uri umano ng aswang sa iisang katawan. Na kahit ang babaylan mismo noong mga panahong nanalasa ang gabunang ito sa lugar. Kahit alam niya kung saan ito matatagpuan, alam niya mismo ang bahay, ay hindi niya magawang harapin buhat ng maging sila noon ay nag-aalangan kasi nga malakas na uri ito. Ngunit sa pagdaan ng panahon, maraming natutunan ang babaylan kaya naman handang-handa na rin ito at sasamahan pa si Teodoro sa balak na paghihiganti. Halos 1 taon siyang nagsanay sa poder ng babaylan. Minsan na lang nakakauwi sa kanila na tingin pa ng iba ay nasisiraan na buhat ng kung minsan ay nagsasalitang mag-isa. Inakala nilang dala ito ng depresyon kasi nga pinatay ang mga mahal sa buhay. Hindi pa kumakain at nagbibigkas pa ng mga salitang siya lang ang nakakarinig. Kaya naman naghihinala ang mga tao sa paligid na nababaliw na si Teodoro. Ngunit ang hindi batid ng mga ito, lahat ng yun ay parte sa kanyang pagsasanay. Nalingid sa kaalaman ng iba at ng kanyang mismong mga magulang, sinasanay lamang ni Teodoro ang kanyang dila sa pagbigkas ng mga buhay na salita. Dumating na ang panahon at tinungo na nila ng babaylan ang ikalawang bundok kung saan matatagpuan ang maliit na komunidad kung saan nagmumula ang gabunang aswang. Bukod sa mga buhay na salita, baon-baon ng dalawa ang mga sandatang pambuno sa aswang tulad ng buntot pagi at tig-isa-isang tansong kutsilyo na matagal na nilang pinaghandaan. Ilang araw silang nanatili sa gitna ng gubat upang mapagplanuhan ng maayos ang gagawin nilang pagsalakay sa bahay ng gabunan. Ilang araw na nagbalat kayong mga ngaso nang sa gayon ay hindi mapaghinalaan ng mga taong nadadaanan nila sa naturang lugar. At ilang araw nilang minanmanan ang bahay ng aswang upang maisagawa ng mabuti ang planong pag-atake. At nang masilay ni Teodoro ang hitsura ng taong may malaking peklat sa kaliwang mata at bibig, halos hindi siya makapagpigil. Ngunit dahil sa paalala ng babaylan, kumakalma naman siya. Huwag kang magmadali, Teodoro. Baka tayo ang mapahamak. Tandaan mo, malakas na uri ng aswang ang gabunan na yan. At hindi siya nag-iisa sa bahay. Tignan mo. May isa pang lalaki, hindi natin alam baka aswang din yan. Na baka pati ibang naninirahan dito mga aswang din kaya. Huminahon ka lang muna.
Bukas ng hapon, bago pa magdilim, papasukin na natin yan. Kinabukasan ng hapon, handang-handa na ang dalawa. At habang hinihintay na lamang ang oras, ilang sandali ay may isang taong papalapit sa kanilang pinagpwestuhan sa gitna ng kakahuyan na may dalang itak na mahaba. Napagtanto nilang ang kasama ito ng gabunan sa bahay, kaya agad na naalerto ang babaylan at si Teodoro. Hindi pa man nakakalapit ang lalaki, ilang dipa mula sa pinagpwestuhan nila, napahinto ito at napatitig kay Teodoro. Pagkatapos ay napaatras ng bahagya at napabulalas ng mga katagang. Babaylan. Sa reaksyon pa lang nito, batid na kagad nilang isa rin itong aswang. Na kaya ito napaatras ay dahil sa mga tangan nilang pangontra sa aswang. Kaya akma palang natatakbo pabalik sa bahay ng gabunan, ay agad na nilang sinunggaban ang lalaking namumula na ang mata. Ang itak na hawak nito, binato pa sa kanila pero hindi nakatama. Agad naman nilang pinaghahampas ng dalang buntot paging nangingitim pa ang dulong matalas. Kaya pagkatama sa aswang ay agad itong tumumba sa lupa at nangisay sa sobrang sakit. Dooy ginapos nila ang lalaki, binusalan ang bibig pagkatapos ay dinala sa mas malayo na bahagi kung saan walang makakarinig sa oras na pahirapan. Pinaamin nila ito kasi parang nakikilala nito si Teodoro. Gamit ang tansong kutsilyo, tinanggalan nila ng kuko para lang magsalita. Kada hampas ng buntot pagi sa katawan, namimilipit talaga ang lalaki sa sakit. At kapag mag-usal ang babaylan ng mga salitang buhay, pangsupil sa mga masasamang nilalang, nasasaktan ito habang tinatakpan ang tenga at pilit pang sumisigaw na tama na kahit nakabusal ang bibig. Hanggang sa hindi na matiis kung kaya tuluyan na itong umamin. Ayon sa lalaki, matagal na umano silang nagmamanman sa bahay nila Teodoro. Tirikman ang araw o gabi, nandoon sila ng kanyang amo o yung gabunan na may malaking peklat sa mukha at bibig. Naghahanap sila ng tiyempo para makuha ang sanggol sa tiyan ng asawa niya. Nagmamakaawa dahil hindi naman daw siya ang pumatay kundi ang amo niya dahil takam na takam ito sa bata sa loob ng tiyan ng asawa niyang buntis. Na habang nagsasalita ang aswang, nanginginig ang katawan ni Teodoro. Grabe ang ginawa. Pinasok ng gabunan ang asawa ni Teodoro mula sa kusina at pagkatapos ay hinila papunta sa likod ng kubeta kung saan may mayayabong na talahib. Pagkatapos ay doon na isinagawa ang malagim na krimen. Nang marinig ni Teodoro ang salaysay ng aswang na ito, habang tumutulo ang luhat nanginginig ang katawan, walang kung ano-ano ay tinarak niya ang tansong kutsilyo sa puso nito. Hiniwalay ang ulo sa sobrang puot. Pagkatapos ay iniwan sa talahiban. At bago palamunin ng dilim ang kapaligiran, agad na nilang sinalakay ang bahay ng gabunan. Nagmamadali na sila kasi ayon sa babaylan, iba ang lakas ng mga ito kapag lumubog na ang araw. Kaya habang may oras pa, agad na nilang pinasok at sinamantala na ang pagkakataon. Nagkaroon ng labanan sa loob. Namuntikan pang mapahamak si Teodoro sa nilalang sapagkat sobrang lakas talaga ng puwersa kumpara sa isang normal na aswang.
Ngunit dahil mataas din ang kaalamang espiritual ng babaylan na matagal na nilang pinaghandaan, kanya itong napangibabawan. Binato ng mga buhay na salita at pigal po, kaya walang nagawa ang malakas na gabunang aswang kundi bumagsak sa loob mismo ng bahay nito. Matapos nun, ay walang tigil na pinaghahampas ng buntot pagi hanggang sa tuluyan ng kitilan ng buhay ni Teodoro. Siya mismo ang gumawa upang makapaghiganti ito sa kanyang mag-ina. Sa labis na puot, ginawa niya ang ginawa nito sa asawa't anak. At mas matindi pa kung tutuusin kasi bukod sa hiniwalay ang ulo, niluray-luray niya ang katawan at winakwak ang tiyan hanggang sa bumulwak ang laman. At bago pa man sila maabutan ng kung sino sa lugar na yon, matapos matagumpay na maisagawa ang paghihiganti, ay agad na silang lumisan. Ngunit bago yon, tanging abo na lamang ang bakas na naiwan. Walang nakaalam kung sino ang gumawa sapagkat tinupok nila sa apoy ang bahay ng gabunang aswang. Pagkatapos ay nag-iwan ang babaylan ng marka, buntot pagi na sinabit sa nakatusok na mahabang itak sa lupa bilang babala. Sa iba pang mapaminsalang aswang sa lugar na yon, na kapag hindi titigil ang mga ito, ganun din ang mangyayari sa kanila. Sapagkat may mga alagad ng liwanag na pupuksa sa kanila. Matapos ang pangyayari, labis ang pasalamat ni Teodoro sa babaylan na kahit papaano nabunutan ito ng tinik dahil nakapaghiganti na. Mabuti na lang at siya'y sinamahan dahil kung hindi, talagang matutulad siya sa kinahinatnan ng kanyang mag-ina. Sapagkat ang gabunan na yon ay tunay nga namang malakas higit pa sa kanyang inaasahan. Na kung tutuusin, ay kulang pa ang kanyang natutunang kaalaman na kung hindi dahil sa babaylan, malamang sa malamang, ginawa na siyang hapunan. Matapos nun, animoy nabunutan ng tinik itong si Teodoro. Masaya siyang umuwi sa kanila. Ibinalita sa baryo na wala na ang gabunan na aswang na pumatay sa kanyang mag-ina. At doon nagsimula ang kanyang pagiging isang tagasunod ng babaylan. Marami pa akong hinandang kwento para sa channel ninyo, Sir Alex. Antabayanan nyo na lang. At maraming salamat sa pagsabuhay ng aking mga binahaging kwento. Lubos na gumagalang, Kabalyero ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So ayun no, grabe, nakakapigil hininga talaga ang mga kwento ni Sir Caballero. Ang gaganda. Saludo sa inyo sir, maraming salamat. Tinanong ko siya mga kaibigan, baka nasendan niya ito sa ibang channel. Sabi niya naman ay para lang daw po sa atin no, ang mga linyadang kwento niya na nakahilera. Kaya maraming salamat po sa iyo Sir Caballero no. Hayaan niyo po kung may progress tayo, alam mo na no. Sa ngayon wala pa talaga kaya tiis lang muna tayo sir. Maraming salamat ulit. Ang masasabi ko lang, grabe,
Grabe ang karanasan ni Lolo Teodoro, pinsan ito ng lolo niya. Kung totoo man o hindi, no, ang masasabi ko lang talaga, nakakalungkot at the same time, fulfillment yung story na to kasi nakaganti siya sa tulong ng babaylan. Napuksa niya talaga ang salot at doon nagsimula yung kanyang pagiging babaylan na rin. So kayo kung ano ang opinion nyo, comment lang po kayo mga kaibigan ko, no? At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan ko, no? Binabati natin unang-una si Christine Olzon, 44 months member na, Luis Elmido, 20 months, kay Jim Semilia na 24 months member na, Jonizel Alviola, 21, kay Jeffrey Bunyad, 19 months member na, Esmeralda Jucare, 7 months, kay Rosary Jayarante na 2 months member na, kay Elsie Diacosta, 41, Ramonita Verdugo, no, 2 channel ang member niya dito at saka sa SMCE compilation. Maraming salamat ma'am. 1 month member na si Madam Ramonita. At syempre kay Darlene Cabatuan, 44 months member na, kay Ma'am Liam. Kay Cheng's Channel, 11 months member, ganun din kay Samantha Cruz, kay Susan Dorn, kay Mike na 26 months member na, Rancid Horror Stories, kay Rose Kim na 11 months member na, last but not the least sa bagong nag-join, Alfer Nano. At syempre sa mga commentators natin, last update, isang mabilisang sigaw lang po ito mga kaibigan. Binabati ko unang-una Arlene Cools Bensa, salpak na compilation daw. Thank you dako ma'am, no? Permi present sa ating SMCA compilation channel. Kay Leslie, kay Madam Christy Harm ng Germany, kay Jen Liam na member natin. Kay Kagi Tumaob, kay Rexy Abergaz, kay Elmer Vergara, Rose Kim, Mimuel Joshua Magdaong, kay Ellie Niel Carlons, Tiger Lily, kay Arlene Cools Besa, kay Heidi Gadjan, no? Kay German Marasigan, kay Clandestine niya to ni Gordon. Taas ang pangalan ni Muser ay, no? Kay Mary Asilar, Hazel Fiesta, last but not the least, kay Alfer Nano. Ang sabi ni Sir Alfer, pwede pa shoutout kay Mary Chris Alfer Jr. from Malaysia, Sabah, Lahad Datu. Ayan, thank you po. Thank you po sir, no? Taga Malaysia pala si sir. Thank you sa pakikinig sa ating programa. God bless you all mga kaibigan. At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.